MT Novel Story. Kabanata 1226, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang lahat ng opisyal na miyembro ng Fanatical Legion ay matagumpay na nalampasan ang sakuna, lahat sila ay nakalusot sa kaharian, at lahat sila ay ang 5 sakuna ng Heavenly Tribulation Realm. At ang mahigit 1,000 miyembrong reserbang iyon, bagamat sa panahong ito, ay umiinom ng maraming Jiwen Venerable Pills, at pinalakas ang kanilang mga kaluluwa sa pinakamataas na lawak. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng 10,000 Zhang Sky Thunder ay napakalakas, marami pa ring mga tao ang hindi makalusot, at lahat sila ay iniligtas ni Xingfang at iba pang matatanda. Sa huli, may 1,000 tao pa rin ang nakaligtas. Ang libong mga tao ay naging regular sa lugar at formal na sumali sa Fanatic Legion. Naghiyawan at umiyak ang lahat sa tuwa. Mula noon, ang libong mga tao na ito ay may lahat ng mga benepisyo ng Zealot Legion, mataas na antas ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, mataas na antas ng mga sandata, iba't ibang mga lihim na diskarte, at iba pa, at ang pangunahing siyam na pattern na elixir ay kakainin bilang pagkain, at sila ay magiging marangal at banal sa hinaharap, at isang magandang kinabukasan sa martial arts ay nasa kanilang mga kamay, hindi ba sila umiiyak sa tuwa? At ang mga naalis ay naiinggit lamang at walang kapalaran sa Fanatic Legion. Mula noon, ang Zealot Legion ay nagdagdag ng 1,000 bagong tropa, na dinala ang kabuoang bilang sa 4,000, na lalong nagpalawak ng lakas nito. Bumalik sa Zuanchen Daos Sect, lahat ay atres kaagad upang pagsamahin ang kaharian. Bumalik si Lu Chen sa bahay, pinaakyat sina Mengyo at Warner sa 3 palapag, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid sa 2 palapag. Ibabad na sana niya ang dugo ng hayop, ngunit dumating ang nangingibabaw na totoong tao. Nabalitaan ko na nakatira si Mengyo at Xiaowan sa iisang bahay kasama mo. Ang nangingibabaw na totoong tao ay umakyat sa 2 palapag, at agad na tinanong si Lu Chen, na istorbo mo ba ang iba? Hindi, mayroon kaming napakahigpit na mga patakaran. Sabi ni Lu Chen. Very good, magkaroon ng concentration. Ang nangingibabaw na tunay na tao ay tumango bilang papuri, at sinabi, kailangan mong linangin ngayon, at kailangan mong panatilihin ang konsentrasyong ito, na napakabuti para sa iyo. You are still young and full of vigor. I understand this, but I still have to warn you about some things. Mayroon kang mga pagpapala ng Chaos Treasures. Mayroon kang napakataas na paglilinang at mataas na potensyal. Dapat mong italaga ang iyong sarili sa paglilinang habang ikaw ay bata pa, habang ang gininto ang edad ng paglilinang ay nasa tuktok nito, at itaas ang iyong kaharian sa lalong madaling panahon. Sa panahon ng sa pagkakataong ito, huwag mong isipin ang pag-iibigan ng lalaki at babae. Bilang isang guro, hindi ko alam ang mga sekreto mo, at hindi ko alam kung bakit hindi umunlad ang iyong kaharian, ngunit sa paghusga mula sa katotohanan na ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay lumalakas at lumalakas. At nakapasok na rin sina Mengyo at Xiaowan sa Heavenly Tribulation Realm at sa 5 Tribulation, at maaari silang pumasok sa Supreme Realm at maging santo, malapit lang. Anyway, kapag naging totoong hari ka, kapag naabot na ng martial arts ang rurok nito, pakasalan natin ulit sina Mengyo at Xiaowan. Ang babala ni Master ay hindi tumugma sa iniisip ni Lu Chen. Bagamat hindi alam ni Lu Chen kung bakit nagbigay ng ganoong babala ang kanyang amo, hindi niya maiwasang tumango bilang pagsang-ayon. Sa hindi inaasahan, ang mga salita ng mapagmataas na tunay na tao ay bumaling, kung mas mataas ang iyong cultivation base, mas malakas ang iyong bloodline, at ang sanggol na ipinanganak ay madaling magmamana ng iyong bloodline, at ang talento ay magiging mas mataas, maintindihan. Lu Chen. Tulad ng isang mahigpit na ama, tinuruan ng dominanteng tunay na tao si Lu Chen, na para bang nilabag ni Lu Chen ang isang bawal sa martial arts. Pagkatapos, ang dawis-dawis ay pumunta sa 3 palapag upang kausapin sina Mengyo at Xiaowan bago umalis na nasisiyahan. Hindi nagtagal umalis ang nangingibabaw na totoong tao, madilim na, ngunit dumating din ang multo. Nang lumitaw ang babaeng aswang na si Xiaodai sa silid ni Lu Chen, dumilim ang mukha ni Lu Chen. Sinunod ni Xiao Chen ang mga alituntunin na ibinigay ko sa iyo sa 2 babaeng multo, ngunit nakalimutan mo hanggang sa abot tanaw. Kumunot ang noo ni Lu Chen, tumingin kay Xiaodai na nakaluhod sa lupa, at pinagalitan, sayang dyan, kayong 2 babaeng multo ay dapat sumunod kay Zeman Chenshan, at hindi kayo pinapayagang maglakad-lakad ng basta-basta.
Iniwan mo talaga ang iyong amo at ng ahas na tumakbo. Pumasok ka na sa kwarto ko, matapang ka ba talaga pagkatapos kumain ng leopardo? Boss, please calm down. Pinayagan ako ng master na pumunta at hanapin ka. Nagmamadaling sabi ni Xiaodai. Bakit hindi siya pumunta sa maikling bundok? Tanong ni Lu Chen. Master, huwag nang dumating. Sabi ni Xiaodai. Itong lalaking ito, hindi ko siya kakainin, bakit hindi siya maglakas loob na sumama? Galit na sabi ni Lu Chen. Dahil ito ang negosyo ni Xiaodai, kaya't hindi nang ahas si Xiaodai na guluhin ang master na lumapit. Tell me, anong ginagawa mo mag-isa? Boss, sa sandata ng multo ng Panginoon, pinalusog din ako ng tubig ng Ningxen, at sinundan ko rin ang Panginoon sa kapigatian, at nakapasok din ako sa 5 kapigatian ng kaharian ng makalangit na kapigatian, at isang hakbang na lang ang layo ko kay Jinzhan. Tapos ano? Pagkatapos, kung mas mataas ang antas ng paglilinang, mas malaki ang agwat sa pagitan ko at ni Xiao Chen. May pag-aalala sa gilid ng mga kilay ni Xiaodai, itinuro ni boss si Xiao Chen ng mid-level combat skills, pero wala siyang itinuro sa akin. Si boss ay may kinikilingan. Nakagawa si Xiao Chen ng magagandang tagumpay at mahusay na gumanap. Nararapat lamang sa kanya. Walang silbi na inggit ka sa kanya. Sabi ni Lu Chen. Nais din ni Xiaodai na gumawa ng mga karapat-dapat na gawa, at nais ding magpakitang gilas, ngunit si Xiaodai ay hindi makahanap ng pagkakataong gumawa ng mga karapat-dapat na gawa. Sinabi ni Xiaodai na may mapait na mukha, ngayon ang ating kaharian ay tumataas at tumataas, habang ang Xiao Chen ay tumataas lumalakas at lumalakas, ngunit humihina ako ng hihina. Bumalik ka, susubukan kong bigyan ka ng pagkakataong kumilos sa hinaharap. Sabi ni Lu Shen. Boss, hindi ba pwedeng magbigay ka muna ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, at then give opportunities? Hindi nakipagkasundo si Xiaodai. Hindi ako sanay sa baligtad, lumabas ka, magbabad ako sa dugo ng hayop. Kinawian ni Lu Chen si Xiaodai. Matapos hilahin palabas ang malaking kabaong na may laman na bato, dugo ng hayop, nabasa ito ni Lu Chen. Nang mag-practice na sana siya ng mental method ng animal blood body training technique, muling lumitaw si Xiaodai sa silid. Pupunta ako, anong ginagawa mo ulit dito? Lu Chen medyo natigilan. Boss, hintayin kitang maligo, ayos din ang Mandarin duck bath. Nakangiting lumapit si Xiaodai na parang dimple, may bukal sa gilid ng mga mata, puno ng alindog. Huwag ka na dito, bilasan mo, baka hindi ako magalang. Medyo nagalit si Lu Chen. Kung hindi dahil sa katotohanang nakuha ni Aishan ang 2 babaeng multo at tinuturing si Xiaodai bilang isang kayamanan, pinatay na niya si Xiaodai ngayon din. Ang isa pang punto ay kahit na medyo mapanloko ang karakter ni Xiaodai. Tapat pa rin siya kay Aishan, at wala pa siyang ginagawang kakaiba sa kasalukuyan, kung hindi ay hindi siya pipigilan ni Aishan. Pagkatapos ay pinainit ni Xiaodai ang higaan para sa amo. Kapag natapos na ang pagbabad ng amo sa dugo ng hayop, dumiretso na siya sa pagtulog. Nang makita ang hindi magiliw na ekspresyon ni Lu Chen, natural na hindi nang ahas si Xiaodai na humakbang pasulong, ngunit naglakad patungo sa kama sa silid, at gusto niyang habarin ang kanyang damit habang naglalakad. Huwag mong guluhin ang aking kama. Nagmamadali si Lu Chen, at mabilis na sinabi. Bagamat umabot na sa ganitong antas si Lu Chen, hindi na siya gaanong natutulog, ngunit kailangan pa rin niyang panatilihing malinis ang kanyang kama. Bukod dito, si Lu Chen ay nakasuot ng trouser fork na nakababad sa dugo ng halimaw, kaya hindi siya nang ahas na tumalon para pigilan siya, kaya napigilan niya lamang ito sa pamamagitan ng kanyang bibig. Gayunpaman, si Xiaodai ay nagkunwaring hindi narinig, anuman ang mangyari, mabilis siyang naghubad, nadulas sa kama, at pagkatapos ay bumulong ng isang salita, Boss, hihintayin kita. You want to play tricks in front of me. Galit na galit si Lu Chen. Nagkamali ang boss, hindi naglalaro si Xiaodai, gusto talaga ni Xiaodai na pagsilbihan ang amo. Nang iniisip ni Lu Chen kung paano ilalabas si Xiaodai, may biglang kumatok sa pinto. Kabanata 1227. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Lu Chen, sino ang nasa kwarto mo? Young Master, may naramdaman kaming ghost aura, may ghost tribe ba na naghahanap ng gulo para sa iyo? Sa labas ng pinto, dumating ang boses ni Namengyo at Xiao Wan. Hindi yung ghost clan, si Xiaodai yung pumunta para hanapin ako.
Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi lang ni Lu Chen ang totoo. Si Xiao Dai, na nasa ilalim ng kama, ay natakot nang marinig niya ito, at mabilis na inabot ang mga damit, mabilis na sinuot, mabilis na umalis sa kama, at mabilis na lumuhod sa harap ni Lu Chen. Napakalakas ng fighting strength ni na Mengyo at Xiao Wan, siguradong hindi siya kalaban. Lalo na si Mengyo, at ang Killing Beast, na ang lakas ng labanan ay maaaring hindi mas mababa kay Lu Chen. Kung nalaman ni na Mengyo at Xiao Wan na nililigawan niya si Lu Chen, tiyak na hindi siya makakaikot, at kahit na ang mga maikling burol ay hindi siya mapipigilan. Ano ang gusto ni Xiao Dai sa iyo? Tanong ni Mengyo. Nakita niya na sinusuportahan ko si Xiao Chen, naramdaman niyang hindi balanse, at pinilit akong suportahan siya. Tumingin si Lu Chen kay Xiao Dai na nanginginig na nakaluhod sa lupa, at halos tumawa ng malakas. Narinig ko kay Aosha na noong tumawid siya sa Tribulation, sinundan siya ng dalawang babaeng multo sa Tribulation. Nakapasok din sina Xiao Chen at Xiao Dai sa 5 Tribulation, tama ba? Tanong ni Mengyo. Oo, ang dalawang babaeng multo ay lumubog din sa Ningxian Water kasama ang maikling bundok, at ito ay kasing dali ng pagtawid sa sakuna. Sumagot si Lu Chen. Sa tingin ko, dapat mong suportahan si Xiao Dai ng kaunti, kung hindi ay lalakas si Xiao Chen at mahina pa rin si Xiao Dai. Talagang wala sa balanse. Nagsasalita pa rin si Mengyo sa labas ng pinto at hindi binuksan ang pinto para pumasok. Anyway, nagtiwala siya kay Lu Chen ng 100%. Nais kong hintayin ang orihinal na pagganap ni Xiao Dai bago siya suportahan. Sabi ni Lu Chen. Okay lang na suportahan ngayon, at hayaan siyang gumanap ng maayos sa hinaharap. Nag-isip sandali si Mengyo, pagkatapos ay muling nagtanong, totoo ba na wala kang angkop na kasanayan sa pakikipaglaban para turuan si Xiao Dai? Hindi totoo yan. Naghanda na ako ng combat skill na angkop para sa kanya, at naghihintay lang ako ng pagkakataon niyang mag-perform. Sabi ni Lu Chen. Kung ganoon, ay huwag ka nang maghintay, hindi maganda na kumapit ka sa iba, mabuti pang ipasa mo ito sa kanila ng mas maaga, baka sabihin nila na pinapaborin mo ang isa't isa. Sabi ni Mengyo, sige, ipapasa ko na sa kanya, baka sabihin pa niyang partial ako. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinunod ni Lu Chen ang mungkahi ni Mengyo at pumayag na suportahan si Xiao Dai. Nang marinig ito ni Xiao Dai, tuwang-tuwa siya kaya nanginig ang katawan ng multo. Sa labas ng pinto, nakita ni na Mengyo at Xiao Wan na maayos si Lu Chen at hindi direktang pumasok, kaya bumalik sila sa ikatlong palapag. Pagkaalis ni na Mengyo at Xiao Wan, nagmamadaling nagpasalamat si Xiao Dai, "Salamat, boss." Xiao Dai, alang-alang sa pagmamakaawa ni Mengyo para sa iyo, lalabagin ko ang mga patakaran at tuturuan ka ng kasanayan sa pakikipaglaban. Tumingin si Lu Chen kay Xiao Dai, at sinabi ng may diretsong mukha, ikaw at si Xiao Chen ay tutulong kay Aisan sa hinaharap. Kung hindi ka tapat kay Aisan, o sa Fnatic Legion, kahit na tumakas ka sa Underworld, hahanapin ko, ikaw. Kahit multo di ka kaya. Sa katunayan, si Xiao Chen ang nag-iisang babaeng multo sa dalawa na nagbigay katiyakan kay Lu Chen. Mahilig manligaw si Xiao Dai, at hindi siya masyadong pinagkakatiwalaan ni Lu Chen. Kung hindi na sana ito pipigilan ni Lu Chen ng napakatagal, at hindi sana itinuro kay Xiao Dai ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Boss, mangyaring huwag mag-alala, si Xiao Dai ay isang regalo ng Ghost Clan sa Master. Dapat sundin ni Xiao Dai ang Master sa buong buhay niya, at hindi ipagkanulo ang Master, ang Fnatic Legion, at huwag manggahas na ipagkanulo ang amo. Nagmamadaling nanumpa si Xiao Dai, naglakas loob si Xiao Dai na manampa sa pangalan ng Ghost Emperor, kung totoo ang sinabi ni Xiao Dai, gusto kong bombahin ng 5 kulog, at mamatay. Pagkatapos manampa ni Xiao Dai, hiniling ni Lu Chen si Xiao Dai na lumapit, pagkatapos ay hinawakan ang pulso ni Xiao Dai, at ginamit ang kanyang espiritual na sentido upang ipasa ang isang kasanayan sa pakikipaglaban kay Xiao Dai. Nakakasira ng puso, mala-espada na kasanayan sa pakikipaglaban, mid-level na ranggo sa langit. Binuksan ni Xiao Dai ang kanyang magagandang mata at tuwang-tuwa. Ang nakakasira ng pusong kasanayan sa pakikipaglaban, tulad ng bangungot na kasanayan sa pakikipaglaban ni Xiao Chen, ay nawawala sa ikalawang kalahati. Inalis ni Lu Chen ang kanyang kamalayan, at sinabing, gayunpaman, ang halaga ng dalawang hindi kumpletong kasanayan sa pakikipaglaban na ito ay mataas pa rin. Ang unang kalahati ng cultivation ay lubos na magpapahusay sa kapangyarihan ng labanan.
Ang destroying the heart, tulad ng nightmare, ay isang negatibong kasanayan sa pakikipaglaban, na angkop para sa makamulto na lahi ng multo, hindi angkop para sa lahi ng tao. Salamat boss, halika, huwag mo akong abalahin sa hinaharap. Sumusunod si Xiao Dai. Tumugon si Xiao Dai, at nawala ang figure sa silid, at nawala rin ang makamulto na aura. Ito ay isang natatanging kasanayan ng Ghost Clan. Hanggat handa kang gugulin ang iyong tunay na enerhiya, maaari kang agad na lumipat at dumaan sa mga pader. Ang kasanayang ito ay kahanga-hanga lamang, ito ay isang kailangang-kailangan na artifact para sa pagnanakaw ng mga bahay at pagnanakaw ng mga manok at aso. Matagal na itong gustong matutunan ni Lu Chen, ngunit nakakalungkot na isa itong espesyal na produkto para sa Ghost Clan, kaya hindi niya ito matututunan. Sa sandaling ito, may dumating na naman at kumatok ng malakas sa kwarto. Sino nga ulit? Naghahanda si Lu Chen na magbabad sa dugo ng halimaw at tahimik na nagsasanay sa siyam na dragon na si Gui Yiju, ngunit pagkaraang paalisan ang babaeng multo, may dumating upang istorbohin siya, at siya ay nagalit. Boss, ako, na. Ang boses ni Gao Hai ay nanggaling sa labas ng pinto. Mag-isa ka? Tanong ni Lu Chen. Oo, sumagot si Gao Hai. Pasok ka, sabi ni Lu Chen. Itinulak ni Gao Hai ang pinto at pumasok ng walang nagsasalitang kalokohan, at agad na nagsabi kay Lu Chen ng isang balita. Nabuksan na pala ang lihim na landas ng maliit na teleportation array sa malaking bato na ibinalik mula sa Black Rock Sect. Ang pugad ng demonyo sa kabilang panig ng lihim na landas ay biglang binuksan ang bilog ng pagtanggap, at ang lihim na landas ay maaaring gamitin sa kalooban. Ang Demon Nest ay nagbukas ng isang lihim na daanan, na nangangahulugan na ang balita sa panig ng Demon Nest ay niloloko, at hindi nila alam na ang Black Rock Sect ay nawasak na. Saglit na nag-isip si Lu Chen, ngunit may pag-aalalang sinabi, kung may isang malakas na tao na nagmumula sa lihim na landas sa pugad ng demonyo, hindi ba ito magiging napakagulo? Dinala namin ang lihim na daan patungo sa Zuanchen Dao Sect. Ang mga malalakas na lalaki ng pugad ng demonyo ay direktang lilito sa sekta, at magkakaroon ng labanan sa oras na iyon. Panipi-panipi, boss, huwag mag-alala, pinatay ko na ang pagtanggap ng function ng lihim na landas dito, at ang iba pa, hindi ito maipapasa ng party. Ngumiti si Gao Hai, gayunpaman, maaari nating ipasa ito sa kabilang panig. Ang lahat ng inisyatiba ay nasa ilalim ng aking kontrol. Magaling! Tuwang-tuwa si Lu Chen, at mabilis na bumangon, hindi man lang nababad sa dugo ng hayop. Halika, tulungan mo akong bantayan ang Magic Circle, pupunta ako sa pugad ng demonyo. Boss, delikado ang pagpunta mo sa Demon's Nest mag-isa, bakit hindi mo payayain ang ilang kapatid na sumama sa iyo? Sabi ni Gao Hai. Ilang tao pa, sapat na ba para patayin ng Monster Clan? Inilibot ni Lu Chen ang kanyang mga mata, at sinabing, ang tunay na panganib ay kung napakaraming tao, kaya kung pumunta mag-isa. Baka magbibihis na naman ng demonyo ang amo. Napakamot ng ulo si Gao Hai at nagtanong. Siyempre, kung hindi, ang lakas ng loob mong pumunta sa pugad ng demonyo, at ayaw kong ibigay ang ulo ng walang bayad. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, pumunta siya sa banyo para hugasan ang dugo sa kanyang katawan, magsuot ng malinis na damit at lumabas kasama si Gao Hai. Sa bundok kung saan matatagpuan ang Gao Hai, mayroong isang malaking itim na bato na nakatayo sa tuktok ng tuktok. Ang malaking bato ay guwang at may maliit na magic circle sa loob. Humakbang si Lu Chen sa malaking bato, humakbang sa Porma Sayon, at sinenyasan si Gao Hai na buhayin ang Porma Sayon. Boss! Huwag ka muna mag-makeup. Nang makitang si Lu Chen ay tulad pa rin ng dati, hindi mapigilan ni Gao Hai na magtanong ng kakaiba. Kabanata 1228, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Alam ni Gao Hai at ng iba pa na si Lu Chen ay may mahiwagang pamamaraan ng pagbabalat kayo, na maaaring maghalo sa mga halimaw, demonyo, at maging sa mga hayop. Gayunpaman, nang mag-makeup si Lu Chen, hindi niya pinahintulutan ang sino man na masaksihan ito ay napakahiwaga. Sa makatuwid, walang gaanong alam si Gao Hai tungkol sa mga kasanayan sa makeup ni Lu Chen. Naniniwala si Gao Hai na dapat munang itago ni Lu Chen ang kanyang sarili bilang isang disipulo ni Heian, at pagkatapos ay mag-teleport. Ito ang tamang paraan para makapunta sa Demon's Nest. Ngunit si Lu Chen ay natigilan kaya hindi siya nakagalaw ng kahit ano na ikinagulat niya ng kaunti.
Hindi tumatagal ang teleport mula rito hanggang sa pugad ng demonyo. Gaano katagal? Hindi sumagot si Lu Chen, ngunit nagtanong pabalik. Hindi pa ako nakakapunta sa pugad ng demonyo, at hindi ko alam kung gaano kalayo ang papunta doon, ngunit sa tingin ko ay aabutin ito ng kahit isang oras. Habang nagsasalita si Gao Hai, nagdagdag siya ng mga sangkap sa formation, at kumuha pa ng isang piraso ng buhok ni Lu Chen para idagdag sa formation. Sapat na ang isang oras para makabawi ako ng maraming beses sa teleportation. Tumawa si Lu Chen. Okay, tapos na. Ang magic circle ay napabuti ko, at ang bilis ng transmission ay mas mabilis. Matapos kalikutin ito ni Gao Hai, tumayo siya at sinabing, gayon din, ay dadagdag ko ang iyong buhok sa magic circle, gamit ang iyong aura, kung may gustong ipadala ito, kung mali ang aura, sa panig na ito, hindi ito matatanggap, huwag kang mag-alala sa halimaw. Biglang darating sa ating tabi ang malalakas na lalaki ng pugad. Pero kaya mo, pagbalik mo, basta nakatayo ka sa receiving circle ng kabilang partido, automatiko kang makakapag-teleport pabalik. Ngunit kailangan mong tandaan, kung ang reception circle ng kabilang partido ay nawala, o kung ito ay nabigo, pagkatapos ay hindi ka na makakabalik. Hinintay ni Lu Chen na matapos ang mga tagubilin ni Gao Hai, at pagkatapos ay hiniling kay Gao Hai na i-activate ang magic circle at mag-teleport sa Demon's Nest. Sa proseso ng paghahatid, nakakita si Lu Chen ng ilang rune mula sa mundo ng demonyo, nag-assemble ng isang set ng rune chain na may malalim na kagandahan, at pagkatapos ay binasbasan siya. Sa isang kisap mata, ang mukha at balat ni Lu Chen ay nagbago, sa hitsura ng isang halimaw. Sa tuwing ibinabalat ni Lu Chen ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng angkan ng Yao, palagi siyang pareho ng hitsura, hindi mahalaga kung siya ay nasa maliit na kuweba ng demonyo o ang malaking kuweba ng demonyo, siya ay palaging si Lu Qi. Nalaman ni Lu Chen ang ilang air system rune, at pinagsama-sama ang isang rune chain na may malalim na kahulugan ng demonyong enerhiya, na nagpabago sa kanyang hininga at nagpalabas sa kanya ng demonyong enerhiya. Pagkatapos, binuksan ni Lu Chen ang isang space ring para sa iba't ibang bagay. Mayroong lahat ng uri ng damit sa loob nito, kasama na ang lahi ng tao, lahi ng espirito, lahi ng halimaw, lahi ng demonyo. Ang pananamit ng iba't ibang grupong etniko ay natural na kailangang taglayin ni Lu Chen upang maglakbay sa bahay at magnakaw ng mga bahay. Naglabas ng isang set ng Monster Warrior na damit at pinalitan ang Zuanchen robe, si Lu Chen ay naging ganap na Monster Warrior. Si Lu Chen ay hindi nagpanggap na isang disipulo ng Black Rock Sect, dahil pakiramdam niya na ang sangkatauhan ay mababantayan sa Demon Nest, at tiyak na hindi maginhawa para sa kanya na kumilos ng pribado. So, baka maging demonyo siya, mas madaling gumalaw, anyway, may paraan siya para sabihin kapag nakita niya ang demonyo sa pugad ng demonyo. Matapos isuot ang kanyang costume, hinintay ni Lu Chen ang kapana-panabik na sandali nang dumating siya sa Demon's Nest. Ayon kay Gao Hai, aabutin ng halos isang oras bago siya lumitaw sa pugad ng demonyo. Ngunit kaliwat kanan ng paghihintay, ang teleportasyon ay tumagal ng isang buong araw, at nang siya ay medyo naiinip, ang teleportasyon ay biglang tumigil, at ang kanyang figure ay unti-unting lumitaw sa isang tumatanggap na hanay ng teleportasyon. Hoy! Anong nangyayari? Bakit tayo tao? Mukhang wala ni isa sa atin ang nasa Black Rock Sect. Noon, ang pamilyang An ang may pananagutan sa direktang pakikipag-ugnayan sa Black Rock Sect. Dito lang kami nakipag-ugnayan sa Poison Sect, at walang pumunta sa Black Rock Sect. Dahil ang lihim na landas ng Dark Demon Forest ay nawasak, ang koneksyon sa pagitan ng Black Rock Sect at ng An family ay naputol na. Posible kayang may mula sa An family na nanatili sa Black Rock Sect. Maraming mga tao ang nag-uusap, at ang kanilang tono ay labis na nagulat. Binuksan ni Lu Chen ang kanyang mga mata at nakita ang isang kuweba, na isang sikretong teleportation base, at higit sa isang dosenang Monster Warriors ang nakatitig dito, lahat sila ay nasa Heavenly Tribulation Realm. Ito, isang pugad ng demonyo. Nagkunwaring gulat na tanong ni Lu Chen. Siyempre pugad ito ng demonyo. Kung tatahakin mo ang lihim na landas na ito, hindi mo ba alam? Lumapit ang isang matangkad na halimaw na mandirigma, tinitigan si Lu Chen at sinabing, ano ang pangalan mo, bakit ka nag-teleport dito sa lihim na landas ng Black Rock Sect? Malakas ang aura ng matangkad na halimaw, ito pala ay si Venerable Qing Tian, marahil ang pinuno ng teleportation base o kung ano paman.
Aking Panginoon, ang pangalan ko ay Lucci, at ako ang bantay ni Antong, ang pangalawang batang Panginoon ng pamilyang An. Naghanda na si Lucien ng ilang retorika, at ngayon ay opisyal na siyang gumaganap. Matagal na ang nakalipas, inutusan ako ni Master Antong na makipag-usap sa BlackRock sect tungkol sa pag-atake sa Zhuan Qingdao sect. Nang maglaon, ang lihim na landas ng ang Dark Demon Forest ay nawasak ng sangkatauhan, at hindi na makabalik ang maliit kaya nanatili siya sa BlackRock sect. Sure enough, you are from the An family, no wonder lumabas ka sa secret passage. Tumango ang matangkad na demonyo, na nagpakita ng ganoong ekspresyon, na iulat na noon pa na ang iba't ibang sekta sa Eastern Wasteland ay kukubkuban ang BlackRock sect. Sa kasamaang palad, ang hanay ng pagtanggap dito ay hindi pa perpekto, at ang Demon Nest ay hindi makasuporta sa BlackRock sect. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa BlackRock sect. Lubos na sinuportahan ng Poison sect at iba pang mga sekta ang BlackRock sect. Nakipaglaban sila sa kalaban sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Sa wakas, naitaboy ng Poison sect ang kaaway gamit ang makamandag na gas. Casual na gumawa ng kwento si Lucien para sa kabilang partido, at medyo mataas ang kredibilidad. So, okay lang ang BlackRock sect? Tanong ng matangkad na halimaw. Ang BlackRock sect ay nailigtas, ngunit ang sigla nito ay malubhang nasugatan, 3/4 ng kanyang high-end combat power ay nawala, at 70% ng mga disipulo nito ay namatay sa labanan. Bago matapos ni Lucien ang paggawa ng kwento, ang matangkad na halimaw ay nagsimulang samaway, napakalaking kawalan, wala ba itong pinagkaiba sa paglipol ng buong hukbo? Mababa ang aking lakas sa pakikipaglaban, at nakatakas ako ng hindi nasaktan dahil hindi ako nakilahok sa labanan. Sabi ni Lucien, wala ka masyadong nakikita sa antas na ito ng kaharian. Ang pagsali sa labanan ay nagbibigay din sa iyo ng ulo ng demonyo. Isang matalinong pagpili na huwag lumahok sa labanan. Sumulyap ang matangkad na halimaw kay Lucien at sinabing ng aalipusta. Kahit na maging demonyo si Lucien, ang kanyang kaharian ay iyon pa rin ang kaharian, isang kalahating hakbang na kaharian na nagpapadalisay ng Diyos. Hindi pa banggitin ang pagiging nasa harap ng isang kagalang-galang na Qingtian, kahit na sa mga mata ng mga halimaw na iyon sa nakapalibot na Heavenly Tribulation Realm, ang kaharian na ito ay hindi sikat. Sa makatuwid, nang makita ng mga halimaw na ito na si Lucien ay isang low-end na mandirigma, mayroon na silang maraming pagdududa tungkol kay Lucien. Dahil, kahit na ang kaharian ni Lucien ay hindi mataas, ito ay naaayon sa antas ng An family ng Great Demon Cave. Ang BlackRock sect ay nawala ng husto, at ang lakas nito ay halos wala na. Kung karapat-dapat bang linangin ang ating Demon Nest ay isang katanungan. Muli itong sinabi ng matangkad na demonyo. Dapat sulit, gayon paman, sila ang ating panloob na katapat sa sangkatauhan. Ngunit sinabi ito ni Lucien, dahil sa takot, naiisipin ng matangkad na halimaw na ang BlackRock sect ay walang halaga, at direktang lansagin ang receiving transmission array. Kung ang receiving teleportation array ay nawala, hindi na siya makakabalik, at ito ay magiging isang malaking problema. Ang bagay na ito ay hindi hanggang sa akin. Isusumbong ko ito sa aking mga nakatataas. Pagdating ng panahon, ang mga nakatataas ang magdedesisyon. Ang matangkad na demonyo ay sumulyap kay Lucien, at sinabing, ikaw ay mula sa Great Demon Lair, kaya hindi ka dapat pumunta sa Demon Lair. Ngayong narito ka na, ano ang iyong mga plano? Kabanata 1229. Supreme Cultivation Secret Author, Mufeng Lai. The Demon Nest also has RN family. Siyempre kailangan kong pumunta sa Anyu team. Si Miss Anyu na ang baalang bumalik sa Great Demon Nest. Direktang inilabas ni Lucien ang pamilya Anyu, at naniwala ang matangkad na halimaw. Ang matangkad na demonyo ay isa sa mga taong namamahala sa pakikipag-usap sa mga taksil ng sangkatauhan, at marami siyang alam. Ang backstage ng pamilya Antong sa Great Demon Cave ay ang Anyu family kung saan matatagpuan ang Demon Nest. Ang mga pinuno ng dalawang pamilyang ito ay magkapatid. Ikaw, dalhin mo siya sa bahay ni Anne. Ang matangkad na halimaw ay casual na tumawag ng halimaw na mandirigma at pinaponte si Lucien sa bahay ni Anyu. Ang lihim na teleportation base na ito ay nasa isang malaking kuweba na may masalimuot na lupain at mahigpit na binabantayan. Habang nasa daan, tahimik na inalala ni Lucien ang lupain upang maiwasang mawala sa kanyang pagbabalik.
Ang labasan ng kuwebang ito ay napakatago, ito ay nakaset up sa isang gusali, ito ay mahigpit na binabantayan, at may mga earth sage sa lahat ng dako. Nang lumabas siya ng gusali at muling nakita ang liwanag, saglit na hindi komportable si Luchen, at medyo umasim ang kanyang mga mata. Sa itaas ng kalangitan, napakaraming sunbug ang natipon, at ang liwanag ay masyadong nakasisilaw. Nang huminahon si Luchen, napagtanto niya na maraming mga gusali ng lahi ng halimaw sa paligid, mga tindahan sa lahat ng dako, hindi mabilang na mga halimaw, at ito ay napakayaman. Ang Yao Clan warrior na nanguna sa daan ay alam na si Luchen ay dumating sa Yao Nest sa unang pagkakataon, halos parang isang bumpkin ng bansa na pumapasok sa lungsod, kaya nakaramdam siya ng pagmamalaki. Nadama niya na kailangang sabihin sa bumpkin ng bansang ito na ang kasaganaan ng Demon Nest ay hindi maihahambing sa Demon Nest sa ibaba. Habang ang halimaw na mandirigma ay mahusay magsalita, si Luchen ay natuto ng kaunti patungkol sa halimaw na pugad. Ang pugad ng demonyo ay ang sentro ng buong angkan ng demonyo, na may malawak na teritoryo mula silangan hanggang kanluran, higit sa 100 milyong milya. Ang ganoong kalaking lugar ay naging sentro ng paninirahan ng angkan ng halimaw, at maiisip ng isa, gaano kalaki ang populasyon. At sa Demon Nest, maraming puwersa ang nahahati, at ang pinakamalaking puwersa ay ang mga tunay na palasyo. Ang dibisyon ng mga puwersang ito ay nagparamdam kay Luchen na parang ang maalamat na Central Continent. Kung may demonyong hari sa pugad ng demonyo, hindi masabi ng mga mandirigma ng tribo ng demonyo. Ang taong ito ay nasa Heavenly Tribulation Realm lamang, at siya ay isang mababang antas ng pag-iral sa Demon Nest, kaya wala siyang akses sa mga sikreto ng mataas na antas. Maaari kang lumipad sa pugad ng demonyo. Napakalaki dito, at napakaraming demonyo. Kung hindi mo pahihintulutan si Yukong, natatakot ako na magtatagal ng maraming oras upang maglakbay sa isang lugar. Nakakalungkot na hindi pumasok sa zone si Luchen o ang Yaozu warrior, kung hindi, maaari nilang mapunit ang kawalan at direktang pumunta sa mansyon ni An Wang. Kahit lumilipad sa langit, inabot ng mahigit 2 oras ang isang matangkad at marilag na mansyon sa di kalayuan. Ayon sa Yaozu warrior, ang mansyon na iyon ay ang Prince An's Mansion. At sa sandaling ito, sa kabilang panig ng langit, biglang lumitaw ang isang malaking 10th Order na Savage Eagle, humihila ng marangyang float na may malaking letra sa dulo, tulad ng bugzo ng hangin at kidlat, pinatay nito ang maraming halimaw sa kahabaan ng daan, diretso silang lumipad patungo kay Luchen. Iyan ang sasakyan ni Mo, iwasan mo. Nagulat ang Yaozu warrior at mabilis na umiwas sa gilid. Sinasalo ni Luchen ang lupain nang siya ay dumating, ngunit saglit, ang kanyang reaksyon ay hindi ganoon kabilas, at hindi niya sinundan ang halimaw na mandirigma upang maiwasan ito kaagad. Nang mag-react si Luchen, ang ika-10 antas na ligaw na agila ay malapit ng sumugod. Nagmamadali siyang tumalikod upang maiwasan ito, at nagawa niyang iwasan ito, gumawa ng false alarm. Kung siya ay medyo mabagal, si Luchen ay tiyak na itataboy sa hangin ng ika-10 antas na ganid na agila. Ang bastos na iyon ay naglakas loob na hamarang sa daanan ng aking ginang, at kahit na naglakas loob na iwasan ito, ito ay talagang hindi makatwiran. Sa malaking float, isang hininga ang biglang lumabas, at ang ika-10 antas na mabagsik na agila ay tumigil sa paglipad, na nagpatigil sa buong malaking float sa hangin. Pagkatapos, itinaas ang kurtina ng malaking float, at lumabas sa kotse ang isang bata at magandang mangkukulam, na may hawak na latigo sa kanyang kamay. Bata, nakilala ko na si Miss Mo family. Nang makita ng demonyong mandirigma ang babaeng demonyo, nagbago ang kanyang ekspresyon sa lugar, at mabilis siyang yumuko para sumaludo. Luchi? Ito si Mo Mei? Ang anak ng Mo Palace? Huwag mo siyang titigan, bilasan mo at magpugay, kung hindi, mamamatay ka sa pangit na paraan. Nang makita si Luchen na hindi lamang bastos, ngunit nakatitig din sa kanya ng nakatulala, ang halimaw na mandirigma ay naging balisa sa lugar. Ang lakas ng loob mong maging bastos kay Miss Ben, ikaw. Magagalit na sana si Mo Mei, ngunit biglang nalaman na pamilyar ang batang mandirigma, na parang nakita niya ito sa isang lugar, at napakalalim, ngunit hindi niya ito maalala ng ilang sandali, at hindi niya maiwasang mag-isip, at hindi man lang nasabi ang lahat ng mga salitang ikinagalit niya. Hindi lang si Mo Mei ang ganito, ngunit si Luchen ay ganito rin, pareho silang pamilyar sa isa't isa. Kaya lang, walang malalim na impresyon si Luchen kay Mo Mei,
na para bang nakilala niya si Momei nang nagmamadali, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakilala. You look familiar, what's your name? Where are you from? Pinigilan ni Momei ang kanyang galit, tinitigan si Lu Chen at nagtanong. Ang kaharian ni Lu Chen ay kalahating hakbang na lamang ng pagdadalisay sa mga Diyos, at nakasuot siya ng guard costume ng isang kuweba ng demonyo, halatang hindi isang lokal na demonyo ng pugad ng demonyo. Ngunit hindi napigilan ni Lu Chen. Ang mga damit ng demonyo sa kanya ay nakolekta sa Great Demon Cave, at sila ang mga uniforme ng bantay ng Great Cave Lord's Mansion, maliwanag na hindi ang mga lokal na demonyo ng Demon Nest. Ang pangalan ko ay Lu Chi. Nag-isip sandali si Lu Chen, ngunit sinabi niya, galing ako sa Heiwei City. Bahagyang kumunat ang noo ng Monster Warrior sa kanyang tabi nang marinig iyon. Hindi ba ito si Lu Chi mula sa Hangzhen City sa Great Demon Cave? Bakit biglang naging Heiwei City? Gayunpaman, wala siyang sinabi, gayunpaman, wala sa kanyang negosyo, hanggat hindi niya sinasaktan si Momei. Heiwei City. Saglit na nag-isip si Momei bago niya biglang napagtanto, anong uri ng malaking lungsod ang iniisip ng babaeng ito. Ito pala ay isang maliit na lungsod sa gitna ng maraming maliliit na kuweba ng demonyo sa timog. Panipi. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Momei muli Lu Chen, nagkita na ba kayo dati? Ito ang unang beses na pumunta. Ako sa Demon's Nest, at hindi pa kita nakita. Ngumiti si Lu Chen at sinabing hindi natural. Kung ganoon, para saan mo ako tinititigan? Tinitigan ni Momei si Lu Chen at nagtanong. Ang ganda mo kasi, kaya ilang sulyap pa ako, para hindi nadukitin mata ko diba? Biglang may naisip si Lu Chen, at nagpakita siya ng mukhang gulat, at hindi niya alam kung totoo ito o hindi. Sa pangkalahatan, hindi mapaparusahan ang mga taong pumupuri sa kagandahan ni Miss Ben. Nasiyahan si Momei sa mga salita ni Lu Chen, at sinabing, kung hindi dahil doon, ang iyong krimen na hamarang sa daanan ngayon ay sapat na para putulin ng babaeng ito ang iyong ulo. Sure enough, maganda rin sa loob ang isang magandang babae. Tuwang-tuwa si Lu Chen at hindi napigil ang magbigay ng isa pang papuri. Pumunta siya sa Demon Nest, bukod sa gustong makita ito at makakuha ng ilang impormasyon, ang pangunahing layunin ay tulungan si Qin Linjiao na mahanap ang Fish Demon Grass. Sa makatuwid, hindi siya pumunta dito para makipaglaban, at ayaw niyang gumawa ng anumang mga kaaway. Higit pa rito, ang pugad ng demonyo ay ang mundo ng mga malalakas, mayroong kasing dami ng mga kagalang-galang na tulad ng mga aso, at ang mga santo ay nasa lahat ng dako. Maging ang Momei sa harap ko ay isa ring gininto ang katawan na kagalang-galang, napakalakas. Napakagaling mong magsalita, pakakawalan ka ni Miss Ben. Tumango si Momei. Dahil hindi niya maisip kung saan niya nakita ang taong ito noon, hindi na siya nag-abala sa kanya, tumalikod at bumalik sa malaking karosa, na nagmaneho sa ikasampung antas na ligaw na agila upang magpatuloy sa kanyang paglalakad. Kabanata 1230, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ikaw bata, ang galing mo talagang magsalita, at suyuan mo agad ang pamilya ni Miss Mo, kung hindi, malaki ang gulo mo ngayon. Nang makitang paalis na ang malaking float, sa wakas ay nabawi ng mandirigmang Yaozo ang kanyang lakas at nakahinga ng maluwag. Miss Mo Jia, ang sama ng ugali mo. Pagkababa niya ng sasakyan, akala ko patay ka na sa tonong ginamit niya laban sa iyo. Tumingin muli ang Yaozo Warrior kay Lu Chen, at nakangiting sinabi, hindi ko akalain na susundin ng pamilya ni Miss Mo ang iyong mga panlilinlang. Napakaswerte mo talaga. Bilisan mo, baka mamatay ka talaga. Tumawa si Lu Chen, binuksan ang magaan na hakbang, at mabilis na lumipad, hinaila ang halimaw na mandirigma sa malayo. Hoy! Nagmamadali kang muling magkatawang tao, tumakbo ng napakabilis. Nang makitang sabik na sabik si Lu Chenfei, na parang tumatakas, hindi napigilan ng halimaw na mandirigma na mapasigaw. Hindi siya isang uri ng kagalang-galang, siya ay nasa Heavenly Tribulation Realm, at wala siyang alam na anumang high-level na footwork. Nasaan ang kalaban ni Lu Chen pagdating sa bilis? Kapag hindi ka umalis, magre-reincarnate ka talaga. Habang tumatawa, pinabilis ni Lu Chen ang Yuguangbo, na parang tumatakas, dumiretso siya sa mansyon ni Prince An. Dahil, naalala niyang nakita niya si Momei doon, kaya nagmadali siyang umalis. Hindi lang niya nakilala si Momei, ngunit nakita rin niya ang isa't isa na hubot-hubad, at sa pagmamadali, minsan niyang pinatumba si Momei sa bangin. Talagang galing ito sa kaaway.
Kaya lang hindi niya inaasahan na si Momei ay hindi patay at nakilala siya sa pugad ng demonyo. Ito ay talagang isang makitid na daan para sa mga kaaway. Sa kabutihang palad, hindi naalala ni Momei kung sino siya sandali. Ngunit paano makakalimutan ni Momei ang napakalalim na puot? Kapag naalala ni Momei, paano niya ito pakakawalan? Si Momei ay isang gininto ang katawan na kagalang-galang na may normal na ulo at normal na katalinuhan, at maaalala niya ito sa maikling panahon. Kaya, kung hindi tumakas si Lu Chen sa oras na ito, naghihintay ba siyang mamatay? Sinabi na ng pamilya ni MS. Ngu, bitawan mo, ano ang kinakatakutan mo? Ang mandirigma ng angkan ng halimaw ay nanunuya, at sinabing mapang asar, nakakita ako ng isang taong natatakot sa kamatayan, ngunit hindi pa ako nakakita ng isang taong labis na takot sa kamatayan. Talagang kakaiba ka sa angkan ng halimaw. Narinig mo na ba ang pananakit ng isda sa lawa? Si Lu Chen ay nagpatuloy sa pagtakbo ng ligaw, at pinalawak ang distansya sa pagitan ng Yaozo Warrior, para sa kapakanan ng pag-akay sa akin, hindi kita lalakoan, ang Prince's Mansion ay nasa harap mo, hindi mo na kailangang magpatuloy sa pamumuno, pangdaan, pagbalik. Ngu, huwag kang lumipad, mabilis kang bumaba sa lupa at ihalo sa karamihan, baka mailigtas mo ang iyong buhay. Hindi pinansin ng halimaw na mandirigma ang mga salita ni Lu Chen, at dahil hindi niya naabutan si Lu Chen, hindi siya nag-abalang habulin siya. Anyway, alam ni Lu Chen ang lokasyon ng mansion ni Prince An, at natapos ang kanyang misyon. Agad siyang tumalikod at lumipad pabalik sa parehong paraan, tumatakbo palayo kay Lu Chen, na mahinahong lumilipad sa hangin. Matapos lumipad ng halos kalahating patpat ng insenso, biglang lumitaw muli sa harapan nito ang malaking lumutang na Mojia na naiwan noon. Galit na hinahatak ng 10 ranggo na ganid na agila ang malaking karosa, at sa isang kisap mata, lumapit ito sa kanya at huminto. Bumukas ang kurtina ng kotse, at lumabas ng kotse si Momei na may galit sa mukha, na parang naghihiganti. Little man, nakita ko ulit si Miss Mo. Ang Yaozo Warrior ay nagmamadaling sumaludo, naghahanda na gayahin ang Luchi na iyon, itinataguyod ang kagandahan ni Momei, at nambobola si Momei. Kung sakaling napasaya ni Momei si Momei at nahuli siya ni Momei sa mismong lugar, kung gayon siya ay magiging matagumpay. Nang siya ay nahulog sa isang magandang pantasya, isang hiyawan ang lumabas sa kanyang tainga, at ang nakapalibot na espasyo ay gumuho. Na-snap. Isang leather wrist patungo sa kanya, at sinampal ang kanyang puwete ng sabay-sabay, bagsak ang isa sa kanyang pigi sa piraso. Ay! Napaungol siya sa sakit, at agad na bumalik mula sa pantasya sa malupit na katotohanan, mismo, bakit mo tinatalo ang kontrabida? Sabihin, bakit ka mag-isa, nasaan ang Luchi na iyon? Ang mukha ni Momei ay malungkot, ang kanyang mga mata ay singkit, at may nagngangalit na apoy ng puot na sumisikat sa kanyang mga mata. Pagkatapos niyang pakawalan si Luchi, umupo siya sa kotse at nag-isip ng malalim. Ang hitsura ni Luchi ay napakalalim na hindi niya ito makakalimutan kahit na gusto niya. Nakakasigurado siya na hindi sila gaanong nagkita ni Luchi, marahil ito ay isang mabilis na sulyap. Ngunit bakit nag-iwan ng malalim na impresyon si Luchi sa kanya? Bakit hindi niya makalimutan ang hitsura ni Luchi? Nang maisip niya ang malungkot na salita ng kanyang kaaway, biglang naging malinaw ang kanyang puso, at sa wakas ay naalala niya kung sino si Luchi. Ang pamilya mo at ang pamilyang An ay palaging magkaaway. Siya at si Anyu ay parehong mayabang ng angkan ng halimaw, at nakikipagkompetensya sila sa isa't isa, at mas mortal silang magkaaway. Matagal na panahon na ang nakalipas, nakahiga siya sa pagtambang sa kanya na iyon sa tanging daan patungo sa pugad ng demonyo sa Great Demon Cave, pinatay si Anyu. Noong panahong iyon, hiniling niya sa ilang gwardya ng gobyerno na hulihin ang maraming higanteng butiki ng bato, at nang dumating si Anyu, pinakawalan niya ang mga higanteng batong butiki upang tugisin si Anyu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang makapangyarihang gwardya sa tabi ni Anyu na nagligtas kay Anyu mula sa paghabol ng higanteng butiki ng bato. Napaka-perwisyo ng gwardya na iyon na sumakay pa siya sa isang firefox na nakahubad ang kanyang puwitan. Nakakadiri to death, never pa akong nakakita ng ganyan kadiri na demonyo. Hindi na iyan mabibilang, ang kasuklam-suklam na gwardya na iyon ay sumugod sa isang firefox at muntik siyang matamaan. Sa sobrang galit, hinampas niya ng palad ang gwardya, ngunit natamba siya ng palad ng gwardya sa bangin.
Kung ang ilang gwardya ay hindi dumating sa oras, pinakain siya ng gamot na Nagel iligtas buhay, at hinayla siya pabalik mula sa tarangkahan ng impyerno, maaaring matagal na siyang namatay. Naalala niya na si Lucci ang gwardya na iyon, ang bumugbog sa kanya hanggang mamatay, at agad na nagalit, inutusan ang mabangis na agila na lumingon at hanapin siya. Bilang resulta, hindi pa siya nakikita ni Lucci, ngunit nakilala niya ang mandirigma na unang kasama ni Lucci. Lucci, pumunta na siya sa mansion ni Prince Anne. Mabilis na tumugon ang halimaw na mandirigma, direktang inihayag ang kinaroroonan ni Lucien. Anyo, ang asong iyon, may mga nakakadiri na tao sa paligid niya. Galit na binuksan ni Momei ang kanyang mga mata, nagnangalit ang kanyang mga ngipin, kinuha ang letigo at muling hinampas ang halimaw na mandirigma. Ay! Ang isa pang puwitan ng Yaosu warrior ay nabasag din, at napaungol siya sa sakit. Miss Momei, kung gusto mong hanapin si Lucci, maaari kitang dalhin doon, huwag mo akong patulan. Dahil alam ko ang kinaroroonan ni Lucci, hahanapin ko siya. Bakit kailangan mo akong manguna? Nanlamig ang mukha ni Momei, at may layuning pumatay sa kanyang mga mata. Kung gayon walang masama sa kontrabida, at ang kontrabida ay aalis. Masama ang pakiramdam ng mga mandirigmang Yaosu, hindi na kailangang purihin sila, at ngayon ay mahalagang iligtas ang kanilang buhay. Ipapasakay ka ni Miss Ben. No, don't bother Miss, kayang-kaya ng kontrabida mag-isa. Kung hindi binigay ni Miss Ben, paano ka makaka-reincarnate ng mabilis? Miss Mo? Huwag naman sana, patawarin mo ako. Natarante ngayon ang mandirigmang Yaosu, at mabilis na lumuhad para humingi ng awa, Miss, hindi ka pa nakikilala ng kontrabida. Wala akong hinanakit sa nakaraan, at wala akong puot sa malapit na hinaharap. Huwag patayin ang kontrabida. Panipi. Sa orihinal, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo, ngunit kung kasama mo si Lucci, mamamatay ka.